Mga kapatid, nagalit at minura ng apo ni dating Pangulong Manuel Quezon sina Jericho Rosales at Direk Gerald Tarog ng pelikulang Quezon. Imbis na palakpakan na balot ng tensyon ng talkback session ng Quezon sa Makati. Ayon sa apo ni Quezon na si Ricky Quezon Avancenia, sinalaula ng pelikula ang alaala ng kanyang lolo. Nagsimula ang mainit na usapan ng tanungin ni Avancenia kung political satire ang pelikula. Ayon sa kanya, umamin daw dyan si Direk Gerald Tarog. Sa social media post niya, iginiit ni Avancenia na ang dating Pangulo ay isa sa mga pinakamahuhusay at hindi ito korap. Kaya anya hindi dapat isama ang kanyang lolo sa anyay kabaduyan ng Bayaniverse ni Tarog. Sa statement post naman ng TBA Studios, ang producer ng pelikula, bagamat naiintindihan daw nila ang sentimiento ni Avancenia, iginiit din nilang ibinase ang pelikula sa mga beripikadong historical accounts, kabilang na ang mismong autobiography ng Commonwealth President. Dagdag pa ng TBA Studios, may inilabas silang study guide at companion book para patunayan ang kanilang pinaghugutan sa pelikula. Pinangalanan po naman ang 7 pelikulang kalahok sa Pure Gold Cine Panalo Film Festival. Kasama dyan ang 1,000 Apple of My AI, Mono No Aware, Patay Gutom, Beast, Stuck on You at Multwo. Masaya din po ang bida ng Multwo na si Sasa Girl na magkaroon po ng pelikula tungkol sa queer love. Si Ang Himala ni Nino star Ian Pangilinan po naman ay hindi lang bibida pero magkoko-direct din sa Patay Gutom. Tatanggap po ng tig-5 milyong piso ang mga entries para mabuo ang mga pelikula. Ipapalabas yan sa mga piling sinihan. Samantala, nagtapatan sa basketball ang ilang Pinoy na artista at Korean idol sa Mall of Asia Arena. Intense ang labanan ng Team Korea at Team Philippines. Sa Pilipinas, kasama sa nakilahok sa exhibition games sina Vong Navarro, Jong Hilario at Arthur Neri, Bailey's Akot ng Vibe Gen V at maraming iba pa. Sa Korea naman, kabilang sa players sina Johnny ng NCT, Jinwoo ng 2AM at ang captain ng grupo na si Minho ng SHINee. Ang team manager nila, walang iba kundi ang pambansang krung-krung na si Sandera Park at sa huli, hinirang na champion ng Team Korea matapos talunin po ang Team Philippines sa score na 72-63. Spotted po naman na magkasama sa birthday lunch ng fashion designer na si Michael Leyva, sina Chris Aquino at First Lady Lisa Araneta Marcos. Sa mga larawan ay makikitang magkatabi pang kumakain sina Chris at First Lady Lisa. Ito rin ang unang pagkakataon po matapos ang ilang buwan na naispatan po sa labas si Chris na nakikipaglaban sa autoimmune diseases. Marami ho naman ang natuwa dahil mukhang bumubuti daw ang kalagayan ng kalusugan ngayon ni Chris. Bumuhos naman po ang emosyon sa bagong labas na Bagyo music video ng Cup of Joe featuring Dylan Menor and Jada. Malalim ang hugot ng kanta na tungkol po sa patuloy na pagkapit sa isang relasyon kahit patapos na ito at hindi na mababalikan pa. Kitang-kitang emosyon na yan sa aktingan ni Nahara na pop heartthrob Dylan Menor at Jada. Pinuri ng netizen sa comment section ng music video maging ang acting ni baby boy Dylan. Bahagi po ang kantang Bagyo sa album ng Cup of Joe na sila. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!